Naku, kinakabahan ako magpasuso. Paano ba to? Don't worry, andito na ang breastfeeding besties mo. Huwag ka na sumimangot, nanay. Panoorin mo to. Sa Pilipinas, ang pagpapasuso ay hindi lamang isang gawi. Ito ay isang tradisyon na nagpapakita ng pag-aalaga ng buhay at pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ang pagpapasuso ay isang pagdiriwang ng pagiging ina at ito ay isang regalong likas na nagbibigay ng lahat ng kailangang sustansya ng sanggol. Bestie, ano nga ba ang kahalagahan ng pagpapasuso? Ang pagpapasuso ang pinakamabuting paraan upang magbigay ng tama at angkop na pagkain at nutrisyon para sa malusog na paglaki at pag-unlad ng mga sanggol. Ito rin ay nagbibigay ng maraming benepisyo para sa mga sanggol at sa mga nanay. Tama ka dyan, bestie. Narito naman ang mga benepisyong na ibibigay ng gatas ng ina o ng pagpapasuso sa isang sanggol. Una, nagbibigay ito ng enerhiya at mahalagang sustansya kay baby. Alam nyo ba na nakakatulong din ito laban sa mga sakit? Ang unang patak ng gatas ng ina o tinatawag na colostrum ay naglalaman ng mga antibodies na nagbibigay proteksyon laban sa mga nakakahawa at malalalang sakit gaya ng pagtatae o pulmonya. Nakakatulong din ito maprotektahan si baby laban sa mga allergies na pwede niyang makuha habang siya ay lumalaki. Meron din itong essential fatty acids na nakakatulong sa proper brain and cognitive development ni baby. Isa rin itong paraan upang mapagtibay ang ugnayan sa pagitan ng ina at ng anak. Ang mga benepisyo naman nito para sa mga nanay ay ang mga sumusunod. Una, napapababa nito ang tsansa na magkaroon ng cancer sa ovary at sa dibdib. At nakakatulong din ito upang hindi magsunod-sunod ang pagbubuntis ng ina dahil nagbibigay ito ng hormonal effect na nagpapatigil sa pagkakaroon ng regla. Higit sa lahat, libre ito, nanay. Naiintindihan ko na, breastfeeding is the best. Pero paano nga? Tuturuan ka naman namin ng tamang paghakab upang mas marami ang makuhang gatas ni baby at maiwasan ang pagsugat-sugat ng utong mo, nanay. Una, ilapat si baby sa dibdib mo. Gamit ang isang kamay, ilapat ang utong sa bibig ni baby. Siguraduhin na nakasuporta ang kabilang kamay mo sa leeg at sa likod ni baby. Pwede kang tumayo o umupo, ikaw ang bahala, nanay. Basta, siguraduhin na komportable at hindi mapapagod sa posisyon mo. Siguraduhin na nakabuka ng maigi ang bibig at nakadikit ang baba ni baby sa inyong dibdib. Para mas maging effective ang pagsuso ni baby, siguraduhin na ang dila ni baby ay nasa lower gum niya. Dapat din nakalabas ang lower lip ni baby. Buti na lang talaga andyan kayo mga besties. Pero paano ko naman malalaman na gutom na si baby? Ayan, buti na itanong mo ito, nanay. Para malaman kung nagugutom na si baby, lalo na kung kakapanganak mo pa lang sa kanya at hanggang 5 buwan, dapat mong tignan kung nilalagay ba niya yung kamay niya sa bibig niya o kaya kung nilalapit niya yung ulo niya sa bote o sa dede mo, nanay. Dagdag pa dyan, nanay, kung umingiwi siya o dinidilaan niya yung labi niya at kung nakakuyom ang mga kamay niya. Kapag umabot na ng 6 na buwan hanggang 23 buwan si baby, mag-iiba na ang mga senyales na gutom na siya. Gaya ng inaabot o tinuturo niya na ang pagkain at ibubukan niya ang bibig niya kapag magbibigay o maglalapit ka ng kutsara o pagkain. Pati makikita mong natutuwa o excited siya kapag nakakakita ng pagkain. At ang maganda na din dito, nanay, marunong na siya magpakita ng senyales na gutom na siya gaya ng paggalaw ng kamay o paggawa ng mga tunog para mapansin mo. Ah, ganun pala ang mga senyales para malaman kung kailan ko pa dedehin si baby. Oo, nanay. Ang pagtukoy sa mga senyales na yan ay mahalaga upang mabigyan mo ng tamang suporta at pagkain si baby sa tamang oras. Dagdag ko na din, nanay. Alam mo ba na may mga batas na nagpoprotekta at sumusuporta sa pagpapasuso kay baby? Ito ay ang mga
Executive Order No. 51 o National Code of Marketing of Breast Milk Substitutes, Republic Act No. 7600 o the Rooming In and Breastfeeding Act of 1992 na kalaunan ay na-amend ng Republic Act No. 10028 o Expanded Promotion of Breastfeeding Act. Bukod pa dyan, nanay, ang mga The Philippine Infant and Young Child Feeding Policy na mula sa World Health Organization at UNICEF, ang PHIC Circular No. 26 Section of 2005 o Mother Baby Friendly Hospital Initiative, ang DOH Administrative Order No. 2005-0023 o Formula 1 for Health as the implementing mechanism for health sector reforms, at ang 1989 United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 24. Ang lahat ng batas na yan ay para suportahan ang pagpapasuso kay baby sa anumang oras at kahit saan ka man. Salamat talaga, breastfeeding besties. Buti na lang at nandyan kayo. Naging panatag na ako sa pagpapadede kay baby. Walang anuman, nanay. Sama-sama nating panatilihing uso ang pagpapasuso.